likod ng bawat tahimik na tao ay may kwentong hindi agad nakikita ng iba. Si Jepoy ay isang solo parent na naiwan mag-isang nag-aalaga sa kanyang mga anak matapos mawala ang kanyang asawa. Simula noon, kinailangan niyang akuin ang responsibilidad bilang ama, ina at pangunahing provider ng kanilang pamilya. Araw-araw, pilit niyang pinagsasabay ang pag-aalaga sa mga anak at pagtatrabaho para lamang maitawid ang kanilang pangangailangan. Ngunit dahil sa madalas na pagiging late at pagod na dulot ng kanyang sitwasyon ay nawalan siya ng trabaho. Matapos mawalan ng trabaho, nagsimula siyang maghanap ng iba't ibang paraan para kumita. Araw-araw siyang lumalabas, dala ang pag-asang makahanap muli ng mapapasukan. Sa gitna ng kanyang paghahanap ng pagkakakitaan, isang video niya ang habang nagbebenta ng cellophane ang kumalat online. Marami ang naawa at humanga sa kanyang pagsisikap bilang isang ama. Dahil dito, nagsagawa ng home visit ang isang social worker upang mas maintindihan ang kanyang sitwasyon at makita kung paano siya maaaring masuportahan. Tao po! Ma'am, hindi na po pala sa'yo. Tuloy po kayo. Dito kami. Magandang araw po sir. Ako po si City Binor. Na-report po sa office namin yung pumalit ninyong video. Ngayon po, ako po yung naatasan na puntahan at i-interview kayo. And ipapaliwanag ko po yung purpose ng ating pag-uusap. Dito po is para po mas malaman ko po kung ano yung sitwasyon ninyo at malaman din po kung paano po namin kayo matutulungan. And lahat po ng i-share ninyo is magiging confidential po. Ibig sabihin, hindi po siya basta-basta i-share sa iba. Pero may limit din po, lalo na kapag may risk na po sa safety ninyo, lalo na sa pamilya ninyo. Okay lang po ba yon? Okay lang po, ma'am. Bago po tayo magsimula, anong salita po yung mas komportable po kayong gamitin? Okay naman po ako sa Tagalog, ma'am. Makaintindi man din ako. So, pwede na po ba tayong magsimula? Opo. Kumusta po kayo ngayon, sir? At maaari po ba kayong magpakilala? Ako nga pala si Jepoy po. 35 years old na po ako. Bale, sir, kumusta po kayo ngayon, sir? Malimit po. Sige lang po, sir. Take your time lang po kung kailangan komportable na po kayong magkwento. Bali, ma'am, hindi ko na rin po kasi alam kung ano yung gagawin ko, ma'am. Hindi ko na po alam kung saan ako kukuha ng pang-araw-araw ko po na panggastos. Nawala na rin po ng trabaho. At tsaka po ako na rin po yung nag-aalaga, ma'am, sa mga anak ko. Simula po nung namatay po yung asawa ko, ma'am. Mahal, nandito ka na pala. Tubig ka muna. Pagod na pagod ka sa trabaho niya. Paano ka, mahal? Hindi ako makain. Ano nangyayari sa I'm really sorry po, sir, sa pagkawala ng asawa ninyo. Malaking bagay po yun at normal lang po na makaramdam ng bigat at pagod sa ganitong sitwasyon. Lalo na't mag-isa na lang po kayong sumasalo lahat sa pamilya ninyo. Opo, ma'am, bali. Simula po nung nawala po siya, ako na po lahat ng umako. Ako na po yung tumayong ina at ama ng mga anak ko, ma'am. At doon ko lang po na-realize, ma'am, na parang ganun po pala kahirap yung mga ginagawa niya po bilang isang ina sa mga anak ko po. Maaari na po bang ikwento, sir, kung paano nagsimula yung sitwasyon ninyo pagkatapos mawala ng asawa ninyo? Sadya na po talaga, ma'am. May nasikaso lang po ako sa mga anak ko kanina. Ako na lang din po kasi mag-isa nag-aalaga sa kanila.
Pasensya na, Jepoy, pero kailangan na talaga kitang tanggalin sa trabaho. Ma'am, hindi na po ito mauulit, ma'am. Pasensya na po. Hindi na talaga, Jepoy. Pasensya na. Ito na po ako tuluyan po na walan po ng trabaho. Bali, pagkatapos po nun, sa mga ate ko na lang po ako na humingi po ng pera, panggastos, sa pang-araw-araw po, sa pambaon po sa mga anak ko po. Pambaon niyo. Ay, kulang pa to. Ay, marami po kaming bayarin. Pwede sa bukas na lang. Wala pa kasi tayong pera ngayon. Sabihan niyo na lang ang teacher niyo. Sige po, Tay. Sige, Tay. Naiintindihan ko po na sobrang bigat ang nararamdaman ninyo ngayon. Lalo na't hindi lang po yung pagkawala ng asawa ninyo yung hinaharap nyo, kundi pati yung biglang pag-ako sa dalawang roles ninyo sa pamilya at dumagdag na rin po yung bigla ninyong pagkawala sa trabaho. Ako ma'am, sobrang bigat po talaga ma'am. Pakiramdam ko po, hindi ko na po kinakaya lahat. Maabot tayo po ako sa punto ma'am na iniisip ko yung mga bagay ko na hindi ko po dapat gawin. Pero dahil po sa mga anak ko ma'am, sila na lang po yung nagbibigay po ng lakas ng loob ko sa akin. Pagpatuloy po. Sir, maaari ko po bang matanong ulit, sir, kung ilang taon na po kayo bilang solo parent pagkatapos po mawala ang asawa ninyo? Alas ma'am, 1 taon na po ma'am. Simula nung nawala po siya. Kung magkakaroon po, sir, ng opportunity na magkaroon kayo ng trabaho na tugma po sa oras ninyo, tatanggapin niyo po ba? Opo ma'am, sana po. Bago po tayo magtapos, sir, gusto ko lang po isa-isahin yung mga importante na pag-usapan po natin ngayong araw. Una po, na-share nyo po na nawalan kayo ng asawa, 1 taon na ang nakalipas, at simula po noon is kayo na lang po yung mag-isang umaako po sa responsibilidad ninyo sa pag-aalaga ng inyong mga anak. Pangalawa po, dahil po sa role strain at sa bigat po ng inyong pangaraw-araw na responsibilidad, naapektuhan po yung inyong performance sa trabaho na naging dahilan po na pagkawala nito 2 buwan na po ang nakalilipas. At sa ngayon po, nahirapan po kayo sa financial ninyo at wala rin po kayong immediate support system na makakatulong po sa inyo. At maipakita rin po ninyo yung emotional struggle ninyo katulad ng pagod, lungkot at pakiramdam na mag-isa ka na lang po sa sitwasyon. Tama po ba lahat na nabanggit ko, sir? Opo ma'am, tama po. Tama po. Maraming salamat po, sir, sa pagtiwala po at sa pagbahagi ng sitwasyon ninyo ngayong araw. Talagang na-appreciate ko po yung pagiging open ninyo. Sa susunod po nating session, maaari po natin mapag-usapan yung mga posibleng support, service at assistance na maaari pong makatulong po sa inyo at sa inyong pamilya po. Ang kwento ni Jepoy ay paalala na sa likod ng bawat pagsubok ay may taong patuloy na lumalaban para sa pamilya. Sa pamamagitan ng pagkikinig, pag-unawa at tamang suporta, mas nagiging posible ang pagbangon mula sa hirap ng buhay. Medyo challenging yung part na kinakailangan mong mag-respond sa emotion ng client in real life situation po. Like, kinakailangan mo munang mag-isip ng tamang words habang iniintindi mo rin yung mga nararamdaman nila. So, hindi yun ganun kadali. So, through this po, through the interviewing skills po, I think nakahelp talaga siya sa amin para maging maayos yung flow ng conversations and also para mas maging organized and also mas maging organized yung interview and mas mailabas ni client yung mga saloobin niya. Doing this role play gave me a better understanding on how difficult it is to handle a real-life situation as a social worker. The easier part of the interview for me was the engagement phase because it was easier to build a rapport and make the clients feel more comfortable. Then the most challenging part of the interview was handling the emotional scenes, especially when reflecting the client's feelings in a way that sounded sincere while still staying professional. This experience gave me better understanding of how important proper communication is when handling sensitive situations, especially in portraying solo parent, dealing with loss and financial difficulties. During
the filming, I found that the easiest part was maintaining calm and professional presence. Habang ginagawa namin yung scene, I was able to stay focused, which helped set the tone of the interview. And because of that, mas naging organized yung flow and mas naging clear yung direction ng conversation. I think we're able to apply the interview skills effectively, especially the active listening, the empathy, open-ended questions, clarifying and summarizing. Wherein these skills help our clients to express their feelings and experiences more openly, which made our role play more realistic and meaningful. Through this roleplay po, nakita ko kung gaano ka-demanding yung role ng isang social worker, especially po when dealing with the real life situations po. So, in this roleplay po, nakita ko na hindi ka lang pala basta makikinig lang. You need to be attentive and present in a whole conversations po. So, for me po, yung pinaka-effective or pinaka-easiest or smooth na part is yung pag-start ng interview. Kasi nga po, dun mo lang isa-set yung tone and also pag-create ng safe space for the client po. The most challenging part was staying fully present while delivering the line. There were moments na mas naiisip pa namin yung next na sasabihin, which sometimes na nakaka-apekto sa natural flow ng interaction. So balancing yung pagiging in character and remembering the line was quite challenging. So for our future interview, I think we can improve by being more confident and less depending on our script po, and mas mag-practice pa sa pag-handle ng mga emotional situations para mas maging natural and appropriate yung response namin po. So to overall po, these experiences po help me and help us as a group po to understand na hindi lang pala skills yung kinakailangan ng isang social worker po, but pati na rin yung patience and genuine concern niya for their client. That's it. In terms of effectiveness, I believe that maintaining the respectful and structured approach really helped us the overall outcome of the film. It showed how the interview should be conducted properly, and it made the conversation appear more realistic and professional. For improvement, I want to focus on being more spontaneous and flexible during the interaction. Instead of relying too much on prepared lines, I want to respond more naturally based on how the conversation is going. This filming experience taught me that effective interviewing is not just about technique, it's about presence, adaptability, and how you carry yourself in the situation to make the interaction feel For genuine. future interviews, I think we can improve by being more confident and making our responses sound more genuine and natural. We also need to practice in handling emotional situations so that we can respond better to the client's emotions and situations. So in the end, this activity, this role play activity, helped me appreciate how important empathy, how important patience, and good communication are in building trust and understanding with the clients. One is the loneliest number that you'll